Natalo ng bullied level 1 hero ang level 1500 Undead Demon Lord. Si Hirogi ay nasa ilalim ng social pecking order ng kanyang paaralan, ngunit siya at ang kanyang buong paaralan ay nakadugtong. Kapag ang lahat ng tao sa paaralan ay dinala sa ibang mundo na nagtatamo ng hindi pangkaraniwang mga kasanayan at nakaharap sa ganap na kakaibang mga kaaway, si Saichi ay nalilito gaya ng dati nang magising siya sa isang kalahating hubot-hubad na babae na nagsimulang yamakap sa kanya at nagsasabi na mahal siya nito. Siya ay lubhang nalilito dahil siya ay bago pa lamang bilang isang simpleng mag-aaral sa high school. Natuklasan namin na siya ay isang mahusay at normal na tao, ngunit nagtataglay ng mga pisikal na katangian na nagpapahiram sa kanilang mga sarili sa pambubuli at pagtanggi. Gayunpaman, noong huling araw sa paaralan ay naalala niya ang isang misteryosong boses na nag-anunsyo sa paaralan na nagsasabing, "Ako ang tatawaging Diyos ng mga nasa mundo mo at lahat kayo ay ipapadala sa isang bagong mundo bilang mga bayani na binibigyan sila ng kakayahang suriin ang kanilang antas ng kapangyarihan at kakayahan," at sinasabi rin sa kanila na bumuo ng mga grupo. Pinagtatawanan ng ibang mga bata si Saichi dahil siya ang pinakamahina sa level 1 sa lahat ng kanyang mga istatistika na walang gustong makipaggrupo sa kanya. Kaya, naiwan siyang mag-isa at hindi na madala sa bagong mundo, kaya nagpa siya ang boses na bigyan siya ng isa pang espesyal na kasanayan at ipinadala siya sa RPG tulad ng Fantasyland. Si Saichi ay nahulog sa gubat kung saan kailangan niyang kumuha ng pagkain at harapin ang mga hayop na may malaking kapangyarihan. Nagsimulang umangkop sa kanyang kapaligiran at nahanap ang mga bunga ng ebolusyon na makakatulong sa kanya na itaas ang kanyang mga istatistika. Siya ay naguhukay, ngunit natagpuan na ang mga ito ay medyo kasuklam-suklam. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali ay narinig niya ang isang robotic voice na nagsasabing ang pag-activate ng mga epekto ng bunga ng ebolusyon ay walang nangyayari. Kaya, pumunta siya upang maghanap ng mas maraming pagkain at nakilala ang mga hayop na ito. Medyo nagpanik siya nang mapansing level 120 na sila at level 1 pa lang siya. Kaya, naghintay siya ng ilang sandali hanggang sa umalis ang mga ito. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumabas sa sanga at nakahanap ng maraming espesyal na prutas kasama ang iba pang mga bagay tulad ng isang kahon at mataas na grado na mga potion. Pagkatapos mapabuti ng kaunti, nakita niya kung paano nakatulong ang mga prutas. Nagsimulang magbago ang kanyang pisikal na kondisyon, ngunit nasa level 1 pa rin siya. Samantala, ang kanyang mga kaklase ay direktang ipinadala sa lungsod na may posibleng kaginhawaan. Dito natin makikita ang grupo ng mga kaibigan ni Sages, ngunit mula sa isang lumang paaralan sa nakaraan. Sa kabilang banda, si Saichi ay nakakonsumo ng maraming nakapagpapagaling na mga bagay sa buhay ng prutas at mga relikya. Pagkatapos na i-rank up ang isang pares ng kanyang mga kakayahan, ang isang unggoy ay lumabas ng wala saan at inaatake siya. Uminom siya ng healing potion, ngunit ang unggoy ay masyadong malakas at sa sandaling iyon ay tila natapos siya. Isang mabahong ulap ang lumabas mula kay Saichi at namatay ang unggoy dito na nagtatapos sa pagtaas ng kanyang mga kasanayan, at nakakita din siya ng isang libro na naglalaman ng sumusunod na impormasyon. Ang matatalinong unggoy ay mga halimaw na may mahusay na katalinuhan na nakatira sa mataas na antas ng mga piitan na nagtataglay sila ng kaalaman sa mga halamang gamot at may kakayahang mag-alchemy at lumikha ng mga tool. Hindi niya alam kung paano niya nababasa ang libro dahil hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng pagsusulat noon, ngunit mabilis na napagtanto na ito ay ang mga espesyal na kasanayan na ibinigay sa kanya ng Diyos na nagpapahintulot sa kanya na basahin ito. Makalipas ang ilang sandali, ang robotic voice ay nagsasabing magsisimula na ngayon ang ebolusyon at makita na mula sa pagiging mataba tungo sa pagiging mapayat. Nakakakuha din siya ng malaking tulong sa mga istatistika. Gayunpaman, siya ay nalungkot at nagulat na makita ang kanyang ebolusyon ay isa sa 10 kahit na natapos na niyang talunin ang isang level 120 na matalinong unggoy. Lumipas ang 5 buwan, si Saichi ay nagsimulang masanay sa mga bagay na tila maayos ang lahat hanggang sa lumitaw ang isang mahusay na antas ng 7,000 gorilya na si Kaiser Kong at amo ng matatalinong unggoy. Dumating ito upang haminin siya at inaasahan na mahina siya. Naghagis ito ng masamang suntok, ngunit nang tinignan niya kung nagawa ba nitong umiwas na pahanga ang bakulaw dahil isa pala itong babae. Nakaligtas si Saichi sa isang flash fist mula sa bakulaw na lalong nagpahanga sa kanya at sinabihan si Saichi na gusto ko ng malakas na lalaki. Sabi niya, "Hindi salamat, bakulaw ka." Nagalit ang bakulaw at sinabing, "Hindi ako gorilya, ako si Syria." Sabi ni Saichi, "Bakit may pangalan ka ng magandang babae?" at namumula ang bakulaw dahil sa sinabi niyang maganda.
Sinubukan niyang sirain si Syria dahil hindi niya ito nararamdaman. Gayunpaman, ginulo niya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sariling kakayahan, nalilito si Syria at napahiya ang kanyang sarili. Hinampas siya ni Syria ng flash feast ngunit nagawa ni Saichi na kainin ito at mabuhay na nagpapabilib kay Syria na ang bakulaw ay nahuhulog sa pag-ibig kay Saichi at dinala siya sa kanyang lungga kung saan sinimulan niya itong tratuhin bilang kanyang asawa, nakakaabala kay Saichi na mas gustong tumakas. Gayunpaman, siya ay nagtatapos sa pagbabahagi ng labis kay Syria at siya ay nagtatapos sa paglaki sa kanya kahit na kumukuha ng maraming pagmamahal para sa kanya hindi para sa isang relasyon ngunit bilang isang mahusay na kasama. Samantala, nadismaya ang mga kaklase ni Siege dahil kailangan nilang magsanay sa pag-indayog ng kahoy na espada araw-araw at matutunan ang mga pangunahing kaalaman. Balik kay Saichi, sinubukan niyang tumakas mula sa kagubatan, tinatakbuhan niya ang mga taba sa isang piitan dahil sa tingin niya ay ito lamang ang labasan mula sa kagubatan at si Syria ay humahabol malapit sa likuran upang pigilan siya na makalayo. Kailangan ni Saichi gamitin ang kanyang instant na kasanayan sa paggalaw upang makatakas at matapos hanggang sa piitan kung saan nakilala niya ang isang undead. Nagulat siya nang makitang may isang tao na nakarating sa kanyang silid at tiningnan ni Saichi ang kanyang level na 1,500 at agad na sinubukan ng demonyo na patayin siya. Gayunpaman, tumalon si Syria sa harapan niya at tinamaan, si Saichi ay nasaktan at sumigaw ng Syria. Sa wakas ay tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Humingi siya ng paumanhin kay Syria dahil sa pagiging masama sa kanya at sinabi ni Syria na talagang mabait ka. Sinabihan din siya ng ngumiti at pagkatapos ng ilang sandali namatay si Syria at nawala ng kontrol. Si Saichi ay humarap sa undead na demonyong Panginoon ng buong lakas kontra-atake ang kanyang ginawa. Walang tigil, gamit ang lahat ng mga kasanayang natutunan sa mga nakaraang buwan ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal para kay Syria at inipon ang lahat ng kanyang lakas para gamitin ang kanyang kakayahan sa epekto sa karagatan at iyon ay kung paano niya natalo ang dakilang skeleton. Si Syria na multo ay napakalungkot at nanghihinayang na hindi niya magawang ipagtanggol kanyang asawa at binigyan niya ito ng huling halik na maginhawa. Naging magandang babae sa simula pa lang na naging gantimpala mula sa pagkatalo sa demonyong Panginoon at pinahintulutan din siyang mag-level up at makamit ang kanyang huling ebolusyon. Ang kanyang mukha ay nagbabago at maging ang kanyang boses, kaya nabuo ang evolved protagonist na sasabak sa pakikipagsapalaran na ito. Biglang lumitaw ang isang cute na maliit na bagay na tinatawag na Mr. Ship, ang tupa na nagsisilbing tagapagpahayag sa pagitan ng mga antas at nag-aanunsyo ng mga gantimpala para sa pagkumpleto ng piitan na sila ay ipinadala sa labas ng kagubatan. Kaya naman, si Mr. Ship binigyan niya ng helmet si Saichi kalaunan, naging robe at si Syria ay isang simpleng damit. Tuwang-tuwa si Syria dahil hindi pa siya nakakalabas ng kagubatan noon at hindi na makapaghintay si Saichi na simulan ang kanyang bagong pakikipagsapalaran. Sumali sila sa Adventures Guild kung saan hinihiling siya ng mga guro na pumasa sa isang entrance exam kasama ang babaeng nagngangalang Altria. Sa una ay parang isang hamak at militanteng tao ngunit hindi nagtagal bago nila matuklasan na siya lang ang naglalayo na gumawa ng mabuti ay nagawa ni Altria na lumikha ng isang koneksyon kay Saichi at Seira na nagbukas sa kanila at nakakakuha ng higit na tiwala sa kanila. Kinukuha nila ang pagsusulit na kinakailangan ng guild kung saan pareho silang mahusay. Gayunpaman, nagiging komplikado ang mga bagay kapag nahulog sila sa isang bitag na nagpapadala sa kanila sa isang piitan na puno ng mga trick kung saan si Saichi at Seira ay pinaghihiwalay mula sa Altria ng isang pader. Nakatagpo si Altria ng ilang mga kaaway at panganib sa kabilang panig ngunit nagawa niyang hawakan ang kanyang sarili. Samantala, nakakuha si Saichi ng mga bagay at pinagbuti ang kanyang mga istatistika. Natapos ay nakilala ni Altria ang Diyos ng itim na dragon na ayon sa mga tao ay isang kakilakilabot na halimaw at sinumang makasagasa sa kanya ang may pinakamasamang swerte. Sabi ni Altria, ipapakita ko sa iyo kung paano ko nakuha ang pangalang kapahamakan at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para magpakawala ng isang epic attack sa dragon. Gayunpaman, tila hindi siya tugma nito dahil madali niya itong kinontra at sinabi sa kanya na alam mo ang lugar mo.
halos patayin ng Diyos ng itim na dragon si Altria, ngunit bago ito matapos ay lumitaw si Saichi at epically na iligtas si Altria, ngunit hindi lamang na nakaharap niya ang maalamat na Black Dragon, siya ay isang level 5,000 na hayop at nagawang saktan si Saichi ng ilang beses, ngunit kapag nakakuha siya ng kumpiyansa ay ginamit niya ang kanyang mga diskarte at kasanayan na natutunan upang ang labanan ay magbago at ang dragon ay natalo. Parehong espada ang ginamit noong mahina pa si Saichi. Inaangkin nila ang kanilang mga reward at nakakuha si Saichi ng toneladang power points na nag-level up ng maraming beses. Umalis sila sa piitan kung saan sinimulan ni Altria na sisihin ang kanyang sarili dahil negatibong 2 milyon ang nababawas. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Saichi na magiging maayos ang lahat at mahal siya ng mga tao mula sa guild kasama na siya. Hindi nagpapahinga si Sige hanggat hindi niya nakukumbinsi si Altria na kahit ano paman ay nandyan sila palagi para sa kanya. Tinulungan siya ni Sige sa pamamagitan ng pagbibigay ng singsing ng kaligayahan ng isang fantasy grade item na magpapawalang bisa sa kanyang sumpa. Doble ang kanyang swerte sa huli, pero nalilito si Altria sa dami ng ginagawa nito para sa kanya, kaya nakaramdam siya ng kakaiba at iniiwasan niya ito. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang oras ay nagpasya siyang isantabi ang isyong ito at ngayon bilang miyembro ng guild ay nagpasya si Saichi na maghanap ng impormasyon tungkol sa bagong mundo na napagtanto na ang mga bayani na ipinatawag upang patayin ang Panginoon ng demonyo. Ang kanilang emperador bilang kanilang direktor na isang makasariling tao na gagawin kung ano ang kinakailangan upang patayin ang mga demonyo. Habang nakikita nila mamaya ay nagtapos siya sa paggamit ng ilang mga pulse arrows sa pag-iisip. Gayunpaman, sa ngayon ay nag-iisa pa rin si Saichi. Mas marami siyang natutunang medium-level magic at pinahinga na muna niya ang kanyang sarili sa pag-iisip kay Altria na nalilito sa kanyang nararamdaman. Kaya, ipinaliwanag nito sa kanyang kaibigan ang lahat ng tungkol sa pag-ibig, na nagpaunawa kay Altria na siya ay umiibig kay Saichi. Sa kabilang banda, napagtanto ni Saichi na dapat niyang linawin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagtanggap sa nararamdaman ng dalaga o pagtanggi, ngunit hindi niya ito kayang iwan ng ganoon kaya't nagkita ang dalawa at bago ang anumang masasabi ay hinalikan siya ni Altria at sinabi sa kanya na alam niya. Hindi siya seryoso dito dahil may serious siya, pero mahal pa rin niya ito at gusto niyang humanap ng paraan para makasama ito, kaya sa pagpayag ni Syria ay tinanggap ni Saichi ang dalawang babae bilang mga kasamahan niya. Tumahimik na ang lahat hanggang sa ipanukala ng guildmaster sa kanya na kumuha ng kabayo bilang dapat mayroon at magiging lubhang kapaki-pakinabang bilang isang adventurer. Kaya, pagkaraan ng ilang oras ay nahanap niya itong hindi masyadong palakaibigan na asno, ngunit tila napakalakas nito kaya nagpasya si Saichi na mag-sign up sa kanya upang makakuha ng isang premyo mula sa mahusay na paligsahan sa lungsod, ngunit sa simula ay nagkamali pala siya dahil ang asno ay napakahirap pakainin, kaya nagpasya siyang bigyan ng isang bunga ng ebolusyon na hindi lamang nagpapagana kundi nagpapataas din ng lahat ng mga istatistika nito. Sa gayon, ang pagkakaroon ng maraming bilis at pagpatay sa lahat ng mga kakumpetensya at mga hadlang sa daan upang sila ay magwawagi sa karera sa pagkuha ng pagkilala at makagugol ng isang araw kasama ang mga Valkyries na pinakamalakas na mandirigma ng kahariang ito pagkatapos kumain ng bunga ng evolution. Ang asno ay nagiging isang tao na babae na karaniwang umiibig sa ating bida. Kaya ngayon ay mayroon na siyang talaan ng 3 batang babae na sama-sama sa kanya ay nakikibahagi siya sa kanila ng ilang oras hanggang sa dumating ang mga Valkyrie na dalhin siya sa kastilyo ng hari kung saan makikita niya kung gaano kahusay ang mga Valkyries at ang kanyang mga kasanayan ay maaaring masubukan ang isa na namumukod tangi. Si Luis ang pinakamakapangyarihan. Hinahamon niya ang 6 at iniisip ni Saichi na wala siyang pagkakataon, ngunit alam niyang ang mga istatistika ay hindi tumpak sa pagsukat ng kapangyarihan. Kaya't hindi lamang niya nagawang iwasan ang lahat ng mga pag-atake ng perpekto ay nagagawa rin niyang dinisarmahan. Kaya nakuha ang paggalang ng batang babae dahil siya ang unang gumawa ng ganoon sa kanya, kaya sa tulong ng isang infiltrator ang mga demonyo ay nagpadala ng isang assassin sa kaharian upang salakayin ang hari. Ang mga batang babae ay nahuli ng parehong 6, ngunit ang krimen ay tapos na at ang hari ay malubhang nasaktan. Ginamit ni Saichi ang kanyang kaalaman at nagawang baligtarin ang sumpa na ipinagkaloob sa hari na iniwan siyang halos hindi nasaktan bilang isang kaalyado ng kaharian. Samantala, ang mga kaklase ng pagkubkob ay higit na tinatrato bilang mga alipin ng emperador na nais lamang silang ipadala upang mamatay laban sa Diablo.
Natuklasan nila na kinuha ng emperador ang maliit na mamamatay tao mula sa isang sinaunang lahi na sila mismo ang humantong sa pagkalipol na naiwan lamang ang maliit na isa na kanilang sanayin upang pagsilbihan ang masamang matandang lalaki. Ang maliit na batang babae ay halos isang biktima kung kaya't ang ating bida ay gumagamit ng kanyang mahika upang alisin ang kwelyo sa kanyang leeg at siya ay lubos na nagpapasalamat para dito dahil sa wakas ay maaari na siyang malaya at makapagpahinga. Pagkatapos ay muling nakasama ni Saichi ang lahat ng mga batang babae na sinasamantala niya na makasama ang mga Valkyries at nagsasanay ng kaunti ngunit si Luis ay agad na hiniling kay Saichi na pangalagaan ang proteksyon ng hari dahil lumitaw ang mga kaaway sa hangganan ng kaharian at dapat nilang alagaan. Mabilis na tinanggap niya at sa una ay naging maayos ang lahat, nakilala pa niya ang maalamat na Barnabas at gumugol ng oras sa hari. Gayunpaman, lumilitaw ang isang alon ng mga demonyo na ipinadala ng infiltrator na isang mas mataas na antas kaysa sa iniaalok ng kaharian ngunit hindi ito hadlang sa kanilang paghahanda para sa pag-atake na kanilang ipinagtatanggol ang kanilang mga lupain at kahit papaano ay pinamamahalaan ng mga kaalyado na hindi lamang mapanatili ang kontrol sa sitwasyon ngunit counter-attack din. Gayunpaman, ang kalaban ay naghanda ng pangalawang alon na umaatake mula sa ibaba. Mahusay na ginagamit ni Saichi ang kanyang mga kakayahan upang magmukhang ikaw ang tunay na alamat ng kaharian at naglabas ng napakaraming mahika na pinapatay nito ang lahat. Ganap na tinapos ang labanan at nagkakaroon siya ng hindi mabilang na antas ng kapangyarihan kahit na sinabi ni Barnabas sa kanya na madali siyang maging isang guro sa kanyang paaralan na kung saan naroon din ang lahat ng kanyang mga kaklase kaya ngayon ay makikipagkita na naman siya sa lahat ng nagdi-discriminate sa kanya sa pagiging pinakamahina at dito nagsimula ang isang bagong pakikipagsapalaran para kay Saichi at sa kanyang harem of girls. Kaya sa ngayon, nagpaalam siya sa kaharian upang simulan ang kanyang bagong landas.